Magandang araw po sa inyo mga tol, mga par, mga lods. Sa ngayon ay maglilinis tayo ng karburador ng F6A. So ang gagawin natin, una, lilinisan lang muna natin ng gasolina, tapos bubugahan natin ng hangin. Pero minsan po ay hindi po nalilinis yung mga maliliit na butas ng gasolina. Ang ating gagawin, gagamit tayo ng carburetor cleaner. Pero lilinisan lang muna natin ng gasolina. Mamaya isasabay na natin dito yung pag-i-install or pagkakabit na, pag-assemble na ng karburador. Medyo mabahaba nga lang ang ating video, pero kung ikaw ay mahilig mag-DIY ng mga paglilinis ng karburador, ay mas maganda ito na makita mo, kasi ito talaga step by step na ipapakita natin dito. Kasi maglilinis tayo tapos hindi naman tayo mag-i-install, di wala rin. Dapat maglilinis tayo tapos sa susunod ay mag-i-install na tayo, mag-a-assemble, para makita rin ninyo mga guys. So tsagaan nyo lang pag panonood para makita nyo lahat yung paano ang ginawa natin. Lalo na po yung mga maliliit na butas, kahit maglinis ka na, binugahan mo ng hangin, hindi pa rin natatanggal yung mga dumi doon sa butas na yun. Kasi nga, gasolina lang ang ginagamit natin. Para mamaya, yung mga butas na lang na importante, yun lang ang papabugahan natin ng carburetor cleaner. Para sigurado talaga tayong malinis pati yung mga maliliit na butas. Kasi pag i-spray natin lahat yung carburetor cleaner, di mauubos agad yun. Kailangan gasolina lang muna at saka bugahan ng hangin, para pag gamit natin ng carb cleaner, konti lang ang mababawas doon sa kanya. Kahit maglinis ka pa ng 3 karburador ay kayang-kaya ng isang carb cleaner lang. Basta ganitong diskarte ang gagawin mo. Sundan nyo lang mga lods. Ito po pala mga idol ay return return. Kailangan lusot ito para hindi mag-overflow yung carburetor mo. Minsan maraming nalilito dito mag-adjust palagi ng float kasi nag-overflow. Hindi nila alam yung return pala ay barado.
Kaya kailangan siguraduhin yung return na lusot talaga siya. Kaya nga binubugahan natin ng carb cleaner para sigurado tayong lusot yung kanyang butas. Dito po ay bubugahan natin ng carburetor cleaner yung mga maliliit na butas. Yan, kailangan lusot po lahat yan. Pag kang magkumpiyansya na kala mo lusot na, yun pala ay barado pa. Sayang lang ang pagbabaklas. Kailangan sigurado kasi mahirap mag-ano nito, baklas na ang baklas. Kailangan isahang gawa lang. Ingat ka lang mga lods sa buga ng carb cleaner kasi po masakit sa mata yan, maanghang sa mata. Yan ang iingatan mo sa carb cleaner. Kailangan kung maaari mayroon kang goggles para hindi yung mata mo, hindi masiritan. Ang ating ginagawa po dito mga lods, inaalalayan natin ang gasolina para hindi maubos yung carb cleaner. Tapos bubugahan natin ng hangin. Importantehin po natin dito yung loob niya. Yung labas, kahit hindi mo na masyadong linisin yan, kasi mauubos yung carb cleaner mo. Kailangan yung loob talaga yung dapat na malinis. Kasi kung pati sa labas, linisin mo ng carb cleaner, mauubos yung carb cleaner mo. Kaya ano lang, yung importante lang yung bubugahan. Mga maliliit na butas, yan ganyan. Para hindi maubos yung carb cleaner. Importante lusot, lalo na doon sa may gitna. Meron dyan maliit na napakahalaga. Yung ganyan, no? Nakita nyo yung sa gitna yan, no? Yan, kailangan lusot yan siya kasi pag yan ay barado, walang minor. Walang minor ang karburador mo. Kailangan yung gitna na yun, napakahalaga. Maraming nang ano dyan, nabaliw. Dahil doon sa butas na yun. Kailangan bugahan mo yun ng carb cleaner kasi kung gasolina lang, hindi yun makakatanggal. Carb cleaner talaga nakakatanggal. So ayan guys, mag-assemble na tayo ng karburador. Unahin natin yung kanyang diaphragm. Siguraduhin natin na pasok yung kanyang karayom. Ayan o, sinisilip ko. Kailangan pasok yung karayom, hindi yung nalilihis.
para maganda yung ano niya, yung play. Kapag umaandar na, nag-ano kasi yan siya, parang tataas baba yung diaphragm niya pag umaandar. Inuuna natin dyan sa may diaphragm kasi mamaya babaliktad natin yan para siya yung ano sa sahig, didikit sa sahig. Kasi doon tayo magpo-focus sa kabila. Kasi nandoon yung mga napakahalaga. Kagaya ng mga overflow, adjust ng floater, doon banda. Kaya mamaya ibabaliktad natin yan. Makikita nyo. Doon ako nagpo-focus palagi pagka mga ganitong karburador. Yung kanyang fibra, hindi ko na tinanggal yan kasi hindi naman siya natatanggal, nakadikit. Okay lang yan. Yan, kabit natin yung kanyang air and fuel mixture. Yan, babaliktad na natin. Kasi kakabit na natin yung kanyang yung nilalagyan ng kuan, mga jet. Meron pala akong ano guys, pinabili na carburetor kit. Lalagyan natin ito ng carburetor kit kasi yung mga ano niya, yung mga loob niya pangit na. Kasi ang history nito nag-overflow. Yan, tapos yung minor, walang minor masyado, hindi magandang minor, taas baba gano'n ang minor niya, pangit ang andar, hindi siya maintain yung minor. Kaya nagpasya ako na bumili ng carburetor kit. Dito pala guys, meron ito ditong ano, yung lock na parang letter E. Yan, kailangan nagpi-play yan dyan. Meron kang maririnig na parang kumakalog dyan sa loob. Kasi hindi yan siya pwedeng naiipit. Kasi dyan dumadaan yung gasolina paakyat. Pag-apak mo ng silinyador, dyan umaakyat yung unang gasolina papunta doon sa taas. Kaya kailangan nag-play yan siya para maganda yung daloy ng gasolina pataas. Kaya kailangan meron kang maririnig dyan na tagtik yan. Dito naman mag-adjust tayo ng kuan sa kanyang, kasi nag-overflow nga ito. Titingnan natin yung kanyang nilalagyan ng needle valve para masiguro natin, kasi baka mamaya singaw din. Yung kanyang jet na nakalagay dyan, hindi ko na ginalaw, pero pinalitan ko yung maliit na jet ng napakamaliit na butas. Yung kanyang outer, yung isang jet, hindi ko na ginalaw yung number 90, 91 ba yun or 93 yung number, hindi ko na ginalaw. Yung isa lang ang ginalaw ko, yung maliit. Kailangan guys, iihipan mo to. Yan, ganyan, iniihipan ko para malaman ko kung ano ang kalagayan ng ano dyan. Yung pinaglalagyan ng ano, needle valve. Binuksan ko ito guys kasi nung inihipan ko, singaw siya. Maano lang, dumidiretso lang yung hangin na iniihip ko. Kaya tinanggal ko yung buo. Tapos palitan natin ng o-ring na bago. Yan, nilinis ko muna para ano, kasi marami siyang corrosion.
yan ay hindi mo yan tiningnan, mag-overflow pa rin ang karburador mo kahit bagong linis na. Kasi sumisingaw nga dyan eh. Ayan, pinalitan ko ng bagong o-ring. Yan. Lagyan lang natin ng konting langis para pagpasok ay ano siya, malambot lang ipasok, pagkatapos hindi siya mapupunit. Yan, lagyan natin ng konti lang na langis, konting-konti lang para mabasa lang siya, para pagpasok dyan ay hindi siya patawag dyan, hindi siya mapupunit. Swabe lang ang pagpasok niya. Matutuyo rin naman yan kasi pag nalagyan na yan ng gasolina, matutuyo na. Yan, tapos lagyan mo ng lock para maidiin siya na maayos. Pagkatapos iihipan mo pa rin siya, wala pa yung needle valve, dyan pa lang ihipan mo na. Tapos sip-sipin mo, alalaman mo kung ayan o, ayan, di ba, swabing swabe. So dyan pa lang alam na natin na wala nang lusot. Doon naman sa may needle valve, kailangan malaman mo rin na hindi siya malulusutan ng gasolina. Kasi pag nalusutan ng gasolina yan, nag-overflow pa rin. Kailangan maayos yung pag-a-adjust mo dyan. Dito maraming naano rin ng mga nagdi-DIY. Naano siya, nalilito sila. Kasi bakit daw overflow pa rin? Eh siyempre hindi mo naman in-adjust ng maayos eh. Kailangan pag nagsara siya, kailangan pantay lang yung floater para magsara yung needle valve. Pwede rin i-advance mo ng kaunti lang, kaunting-kaunti lang. Ayan o, ganyan o. Malalaman mo yan pag inihipan mo. Tapos dyan meron dyan na o-ring na maliit. Pagka yan ay piping-pipi na, anin mo rin, palitan mo ng o-ring. Pero ito hindi ko na pinalitan kasi ano pa naman yung o-ring niya, parang okay pa. Hindi pa naman siya napapantay. Dito rin sa may bandang puwet ng karburador, pinalitan ko rin yan dyan ng mga ano, yung kit, pati yung sa ano bomba, pinalitan ko rin kasi ano na yung kanya, masyado ng malutong. Yan dyan sa power valve at saka dyan sa may bomba. Ito dito, power valve ito. Yan. Kailangan sakto yung pagkakalagay mo kasi mahirap magbaklas ng baklas. Kasi sira tuloy yung bolt ng intake manifold. Saka babaklas. Kailangan isahang gawa lang. Mahirap ang pabalik-balik. Mura lang naman ang ano, carburetor kit. Nasa 450 yata. Isang bisis ka lang naman yan bibili. Pagkatapos niyan eh napakatagal bago masira ulit. Magsasawa ka muna sa kagagamit bago masira. Natapos dito yung bomba niya, kailangan hindi kayo magkakamali sa pagkabit kasi ano to, pwedeng pagkabit mo pwedeng ano siya,
kahit anong pagkakalagay, yung pala ay mali. Pero sa akala mo, tama na pala yung posisyon. Dapat tatandaan mo bago mo baklasin, tandaan mo muna kung saan papunta yung ano niya, yung return. Marami rin nagkakamali dyan. Tandaan mo, guhitan mo para hindi siya maikot. Pag nagkabit ka na, hindi mabaliktad. Salamat pala sa mga followers ko, mga lods, mga dul, mga par. Sundan nyo lang yung mga content natin, marami kayong matututunan dito. So ganun lang mga lods, tapos na oh. Subukan na natin itong ikabit. Papakita ko sa inyo para malaman nyo yung andar nya, kung taas baba pa rin ang minor ba or ano, na overflow pa rin ba. Ito naman sa may ano nya, tawag dyan itong solenoid, kailangan hindi rin yan nasingaw. Mayroon dyan ano niya, meron yan dyan siya o-ring. Kung ano, nasira na yung o-ring, palitan nyo ng bagong o-ring. Mura lang naman ang o-ring, 10 piso yata. Palitan nyo ng bago para hindi sumingaw. Kasi yung iba, marami rin nagkakamali. Dyan lang pala sa may solenoid na yan. Sumisingaw lang pala dyan sa may puno niya. Tapos ikabit mo yung bomba. Kasi mamaya nandun na naikabit mo na yan, wala pala, hindi pala naikabit yung bomba. Mahirapan ka na naman. Tsaka lagyan mo ng lock para hindi matanggal. So, okay na. Tapos na. So, ayan guys. Update natin sa ating ginawa.